Good morning mga lods. So ito yung gawa naman tayo ng tinapay. So ito yung pandihopya. So 4 kilos, 2 kilos yung palaman, 2 kilos din yung pabalat. So dough roller yung gamit natin dyan, no? Yung pabalat nyan nilapad na natin sa dough roller. So ito na yung proseso ng paggawa mga master. So para lang po ito sa mga baguhan, no? So para sa mga matatagal na o veterano na, so skip nyo lang yung video kasi alam kong bihasa na kayo na itong gumawa. So para lang po ito sa mga baguhan, yung mga nag-uumpisa pa lang po. So 4 na kilo lang po ito. Minsan yung gawa natin dito is 6 na kilo araw-araw. So gawa lang tayo ng konti, 4 na kilo para masundan nyo. So yan lang, ganyan lang mga master. So nilapad na natin, no? Pinahaba lang natin sa dough roller yan. So banyahan lang natin ng evap milk para dumikit yung palaman. So ganyan lang mga kamaster. Banyahan lang natin ng evap. So optional lang po yan, pwede tubig yung ibanya nyo para dumikit yung palaman. So ganyan lang mga kamaster. So yung recipe nito mga kamaster ilalagay ko lang sa screen. So, ganyan lang. Ilagay natin sa kanto yung mga palaman ng kamaster. Yan lang po yung proseso ng paggawa ng pandihopya, no? So tao kayo. Ayan mga kamaster. So hatiin lang natin. So yung palaman para 2 kilo nyan hinatin natin sa 4. So ganon din yung pabalat. Pag nalagay natin yung palaman, hatiin lang natin. So i-fix lang natin mabuti mga kamaster, no? Para hindi siya bungo kapag pinaalsa natin mga kamaster. So pinapaalsa ko lang ito ng 1 oras bago natin isalang, o kahit mga 30 minutes lang. So ganyan lang mga kamaster, pahabain lang natin. Ganyan din yung isa. So ganyan lang pahabain. So yung misa ko dito mga 2 di pa yan mga kamaster. So nilapad ko lang yan ng pahaba. So pinadaanan na natin ng rolling pin para mapantay natin yung palaman mga kamaster, no? Pagkatapos natin pahabain, padaanan natin ng rolling pin para mapantay natin yung palaman. So ayun na siya mga kamaster. Ganyan lang mga kamaster. So bago natin ito putulin mga kamaster, i-rest natin siya ng 15 minutes bago natin putulin para hindi na lumalaban yung harina, yung masa, para hindi na lumalaban. So tinusok ko lang yan natin dito mga kamaster bago ko binanyahan ng evap. Tusukin muna natin para hindi siya magbubbles pag umalsa. So ganyan lang magputol mga kamaster. So ganyan siya kalapad, no? 5 piso yung bintahan dito mga kamaster. 5 piso yung isa. So sa 4 na kilo niya nakagawa tayo ng 160 pieces. Yan, ganyan lang. Thank you for watching. Yun yung unang gawa ko mga kamaster na 6 na kilo. So walang kulay yung pabalat niyan. Hindi ko kasi na-videohan yung pangalawang gawa ko ng luto na. Yan yung unang gawa ko. Thank you for watching.